Hello, aloha, hello! Kumusta wanderistas? Konnichiwa! Arigato gozaimasu! Mayumase! Ay, hala! Feeling gay siya sa pag-intro mga B. Ema-ema lang naman mga beshies dahil masaya tayo ngayon kasi aalis na naman tayo sa ating area of responsibility at gagala na naman tayo mga B. So siguro naman alam niyo na kung saan tayo pupunta, no? Nasa thumbnail naman natin. So pupunta tayo sa Japan at ito ang first time namin pumunta sa Land of the Rising Sun. O diba? Nag-research talaga ang beshi nyo. So ito na, nasa check-in counter na kami para i-check-in itong mga colorful luggages namin. Tapos, ito naman yung mga hand carry namin na tigsi 7 kilos din kami each. So, ayan, chika-chika sila kay ate girl. Tapos, hindi namin namalayan. Lumampas na pala kami sa kilo namin. Pero, okay lang. Inalaw din naman kami kasi yung check-in baggages namin is kulang pa. Papunta na kami dito sa immigration in a couple of minutes. Nakalabas na kami at magbe-breakfast muna kami dito sa Top King. So, ito na yung mga in-order namin. So, honest review lang. Medyo matigas ang kanin nila, Bi. Alam mo yung bahaw sa freezer na sinangag, mga ganong level. Pero, malambot yung beef nila. So, okay lang. Quits lang sila. So, ayan, after namin mag-breakfast, ito, papunta na kami sa mga gates namin para hintayin yung boarding time. So, 3 a.m. nga pala kami pumunta ng airport para sa 6:30 na boarding time. Pero, ayan, hala, inabot na kami ng 7:30 kasi nga, delay yung flight ng 1 hour. So, sobrang antok na namin dyan. Pero kita nyo, putok pa rin yung blush on ko. So, ayan, finally, boarding na kami at kinukuha na ni ate girl yung mga boarding pass namin. And papunta na kami ngayon dyan sa aeroplano. Pupunta kami ng Osaka. And then Kyoto at saka Nara. And then ang fly out namin is sa Nagoya. End of November to first week of December, normally kami nagta-travel outside of the country and ang daming tao during this time. Maybe because kasi it's autumn foliage, kaya ang dami talagang papunta ng Japan ngayon. And then sa Jetstar nga pala kami kumuha ng ticket namin. Na-try na din namin to sa Singapore and gusto ko siya kasi magagaling yung mga pilot nila when it comes to landing and take off. So, ayan, nagre-ready na si Captain for take-off. And ito, nandito na kami. Stable na kami sa taas. Ganda ng view mga B. Pero alam nyo ba, nervous flyer ako. Pero alam nyo yun, sinasabit ko na lang yung katawang lupa ko. Kasi ang ganda ng view pag nasa taas ka. O, diba? At saka lakwachera kami mga beshies. Pangarap namin mag-travel around the world. Kaya hindi pwedeng mag-nervyos sa aeroplano. So, habang nasa taas, happy thoughts lang palagi at makakatulong ang music. And finally, after 4.5 hours, nakaland na yung aircraft and nandito na kami sa Japan at oo mga beshies, kinikilig talaga ako dahil first time ko dito sa Japan at kailangan namin pumunta sa kabilang terminal kaya nag-MRT kami. MRT? Sabi may MRT sa Japan. So nag-train kami para makapunta sa kabilang location. Ang galing ng train nila B, automatic yan as in wala ang driver. At umiinit yung upuan. Akala ko may lagnat lang yung umalis na mama. Pero may heater pala talaga kasi nga autumn na sa kanila ngayon and nasa 15 degrees Celsius na during this time. So ayan, pababa na kami, pupunta na kami sa immigration and then after immigration, kukunin na din namin yung mga luggages namin. So ang bilis lang, nandito na agad kami sa lobby ng airport para kunin yung mga cloak na in-order ni Shashi. So 40 ito ni Shi, siguro kung hindi siya yung nag-planning at nag-order ng kung ano-ano para sa trip na to, hindi matutuloy itong travel namin sa Japan. So, kailangan namin pumunta dito sa EasyGo para makuha yung iCoca card namin tsaka Kansai Through Pass. Kaso lang, apparently, naka-break si ate girl kasi nasa lunch break sila. So, ayan. So, move kami sa next location. Next location? Ano yun, artista? Pack up, next location tayo. Hindi, joke lang. So, ayun na nga, pupunta tayo sa information center, tourist information yata yun, para kunin yung wifi natin. Ayan, sa Kansai Tourist Information Center.
So, nakapila na dito si Tita Shi para kunin yung 6 days unlimited wifi namin. So, tatlo na kaming magko-connect dito sa wifi na to. So, kumuha ang rich kid ng wifi. So, let's see kung anong meron dito. Okay. So, cellphone. Ano siya cellphone? Wi-Fi lang yan, mga best. Global Wi-Fi. Okay. And then, ayan. Video kasi yan. Baby, hanapin mo dito yung ano, Alin? yung Pikachu. Paano? Paano Pikachu? Aisel. Aisel na naman? Ayun si Pikachu. Hindi, maganda pa yung ano, yung ganito. Si ano? Miss Princess. Ay, sa Cinnamon. Hindi, si Cinnamon. White Cinnamon. Ay, yellow na siya kasi madumi siya. So, bago pa kami magsabunutan sa paghula ng gacha characters doon, ayan, bumalik na kami dito sa EasyGo para kunin yung mga transportation pass namin. 1 hour pa pala to. Ano? Ang ano yan? Ba't ang daming pass? Ganyan talaga. Para saan ang iCoca? So, ayan, di ba? Halatang nagbayad lang talaga ako. Wala talaga akong kaalam-alam dito. Halatang naiimbyer na sa akin dyan si Tita Shiki. Ilalagay ko na lang sa screen yung ibig sabihin ng iCoca at ng Kansai Through Pass. So, ito, nakalabas na kami ng airport at pupunta kami sa Kansai Airport Station para kunin yung binook na ticket ni Tita Shi sa Nankai Limited Express. So, ito na yung pinakamabilis na biyahe paglabas ng airport. So, binook namin to para medyo comfortable naman yung biyahe namin for 1 hour kasi nga wala pa talaga kaming tulog during this time. So, kung may extra budget kayo, try nyong i-avail din to. So, ito na, what's the commotion all about? So, papasok pala kami ng train. So, ayan, sinisecure na namin yung mga luggages namin. Tinaas na din ni Tito Koy yung luggage niya. At dahil wala naman akong mako-contribute sa mga ginagawa nila, dumiretso na ako dito sa loob. So, ayan, wow. Solong-solo namin itong bagon na to. Hala, bagon. Titang-tita talaga. Hindi tayo maintindihan ng ating mga Gen Z viewers. So, nandito tayo ngayon sa car number 1 ng train na to. At ang fancy ng mga couch nila, ayan, kung makikita nyo, heated din ang mga seats nila. So, ayan, si Tita Shi, medyo busy mag-set up ng wifi kasi kailangan na namin makakonect para malaman namin kung saan na kami pupunta. Kailangan na namin ng Google Maps sa mga oras na to. Hindi pa pala kami nagla-lunch nito mga beshies at wala pa akong tulog. Kaya medyo nabubura na yung kilay ko. Pero ang ganda ng pesto ni Tito Koy sa kabila. May pa-photoshoot pa nga yan kanina eh. So, ayan, galit-galit na muna kami. Kanya-kanyang aurahan sa 1 hour travel namin na to. Pupunta nga pala kami sa Dengakaya Station para sumakay sa Sakay Suji Line para makarating sa Nagahoribashi Station. Bali, ito na yung last stop namin kasi malapit lang dito yung Best Western Hotel Fino na binook namin na hotel. Huminto muna kami kasi naglo-loading pa yung navigator namin. Ayan, di pa namin alam kung saan kami pupunta. So, bababa daw kami. So, eto na, nakasakay na kami ng train at 8 minutes na lang ang biyahe namin papuntang Nagahoribashi Station. And finally, nandito na kami sa last stop namin at mag-e-exit na kami palabas ng train station. Gamit nga pala namin dito yung iCoca card namin. So, mga 3 p.m. na to mga beshi. So, saktong-sakto lang para makapag-check-in kami sa hotel namin. So, kailangan lang namin ng 3 minutes walk pa para makarating doon. Pero, Diyos ko day, walang elevator mga B. Kailangan namin imano-manong itaas itong mga luggages namin. Buti na lang Tito Koy to the rescue. May taga-buhat kami. And finally, nandito na kami sa taas. At naligaw pa nga kami dito kasi ilang beses pa kaming tumawid para mahanap yung tamang way papunta sa hotel namin. So, dapat pala pakaahon doon sa station, mag-right agad kami. And then sa may bandang likod. At ito na siya. Ayan lang, ganyan lang siya kalapit. Lalakarin lang siya ng ilang steps lang talaga. And then, nandito na yung Best Western Hotel. So,
Ayan yung building niya. Tapos, ang kaharap pala nito mga beshi, 7-Eleven lang. Ito na, papasok na tayo para mag-check-in. Andun kasi si Tita Shashi sa pinakaloob. So, pay at the hotel yung booking namin dito sa booking.com. So, kailangan namin mag-withdraw para makapagbayad na kami sa hotel, pero ang dami pang mga tao kasi nag-check out pa sila. And ito yung mga toiletries nila. So, self-service yung toiletries nila. Ikaw yung kukuha sa lobby kung ano yung kailangan mo. So, get what you need, yun nga, yung sabi nila, hindi ito pwedeng hoarding, mga besh. So, ayan, may mga suklay sila, toothbrush, razor, at marami pang iba. So, ito na yung room nila, good for 2 person. The size is just enough. Ganito talaga yung mga normal size ng Japanese hotel. Ito naman yung CR nila, so kahit maliit, may tub pa yan, and malinis talaga. Then, the famous smart toilet in Japan. May heater din yung toilet seat niyan. Meron din silang pajama, slippers, open wardrobe, and shoe cleaner. At ito naman, binili na namin to for our lunch dahil nga may 7-Eleven sa harap. So, trinay ko tong potatoes and soft boiled egg with mayonnaise. And of course, my favorite, tuna mayo onigiri. Tip lang din, tuwing autumn to winter sa Japan, hindi nagpapabukas ng aircon yung mga establishments nila. So, kung gusto nyong lumamig yung kwarto nyo, pwede nyong buksan yung bintana o kaya yung exhaust nila. Available naman yon sa kada room. Based naman sa experience namin, safe naman siya. Sinasarado lang namin pag aalis na kami. So, ayan mga beshies, papahinga lang kami saglit and then pupunta kami sa Shinsaibashi and Umeda. So, kita-kits sa sunod na wonder. Until next time, ciao!